So, kumusta mga kanoise? Welcome back. So, grabe. 10 days ata tayong walang upload. So, sorry. So, ang panonoodin natin yan, men, is about na naman to sa politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So, meron to pamagat na breaking news. Marcoleta kinhuyog at sibak sa Senado, binaklas at pinagtulungan ng mga senador. So, question mark. So, yan yung panonoodin natin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video nito, breaking news, Marcoleta kinhuyog at sinibak Senado, binaklas at pinagtutulungan ng mga senador, question mark. So, Viral Broadcast page, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Wala nang atrasan ng pagpapa-impeach ng iba't ibang grupo sa Kamara kay VP Sara Duterte. Inaasahang hihimay-himayin na ng Justice Committee ng Kongreso ang nilalaman ng articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mga kasong plunder, bribery, malversation at iba pang kaugnay sa hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds at intelligent funds noong ito'y DepEd Secretary pa. Inaasahang pagbubutuhan na ito sa plenary at makakakuha ng 1/3 na boto mula sa Kongreso at saka ipapasa na sa Senado na tatayong impeachment court. Ayon sa kampo ng Vice Presidente ay nakahanda na din ang kampo nila na sagutin ang mga kaso niya sakaling makakapasa ito sa Senado. Kasabay ito sa impeachment ay Pero bakit hindi ginawa yan dati? Ba't pilit nilang pinipigilan? Bakit may nakahanda na ba silang mga pambara dyan or naluluto na ba nila yan? Kaya ang lakas na ng loob nila ngayon? Or pwede namang sinasabi niya lang, di ba, nahanda na sila kasi malay natin. Baka meron na naman silang plano, di ba, na para hindi yan pasimulan. Kasi yan yung ginawa nila dati. Hindi daw sila guilty, hindi daw sila takot, pero ayaw naman nilang pasimulan yung impeachment. Like, di ba? What the heck? pinasa sa Kamara laban kay PBBM subalit ay dineklarang insufficient at hindi nakakuha ng sapat na boto mula sa mga kongresista. Sa kaugnay na balita, mga senador na kaalyado ni VP Sara Duterte ay wala nang kawala sa maaari nilang pagdakip sa susunod na mga araw. Dismayado si Senator Villanueva, Senator Escudero at Senator Jinggoy sa rekomendasyon ni Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Blue Ribbon Committee ng Senado na si Ping Lacson. Nakasuhan sila dahil sa mga ebidensya na hawak nila kaugnay sa pagkasangkot nila sa korupsyon sa mga flood control projects. Hindi umubra kina Lacson, Soto, Senator Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino ang magkadahan nila sa Senado. Hindi man pumirma ang iba pang mga senador na di umano'y bumaliktad at pinakausapan ni Villanueva, Escudero at Jinggoy na huwag pumirma sa rekomendasyon na sina Senator Zubiri, Senator Gatchalian at GV Ejercito ay tuloy pa rin ang pagpasa ni Lacson ng Blue Ribbon Committee recommendation na pag-alaman na pumirma sina Yun din, ano bang sa tingin nyo par kung bakit binawi yung pirma ng ibang senador na medyo may sa mga DDS, di ba sila bakit kaya binawi nila yon? Ano yung sa tingin nyo, hula nyo or whatsoever? Ano yung nagpipick na ba sila ng side? Kasi syempre 2028 palapit na eh, di ba? Ewan ko kung magre-re-elect yung ibang yung mga nag-withdraw ng pirma, no? But yeah, grabe talaga yung Philippines. Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Ping Lacson at Soto sa rekomendasyon na kapakasuhan sina Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero. Bigo kasi ang plano ng mga senador sa minorya na kaalyado ng mga Duterte na palitan si Soto bilang Senate President at ipalit si Legarda bilang Senate President. Nang sa ganon ay mapapalitan din si Lacson bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito'y bahagi ng kanilang plano na itigil ang pag-iimbestiga sa mga senador na sangkot at idinawit. Ayon sa balita, ay merong umanong term sharing sa pagka-Senate President sina Soto at Legarda. Naharang umano ng Senate majority ang plano ng mga senador sa minorya. Ayon pa sa balita ay tumawag umano ang Malacanang sa Senado nang malaman ang plano ng kabilang grupo sa mangyayaring kodita. Samantala, Senator Marcoleta ay pahiya at naging sentro ng pambabatikos ngayon dahil sa pahayag nito sa Senate session kamakailan lamang na kina-question ang coordinates o sakop ng West Philippine Sea. At ayon kay dating Senador Francis Tolentino na naging author ng Philippine Maritime Zone Act ay isa itong misinformation dahil malinaw at nasa United Nations na ang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea o ang Maritime Economic Zone ng bansa. Actually, si Senator Marcoleta yung bugbog na bugbog ngayon, di ba? Dahil dyan sa issue ng China. Kasi, kahit ako naman, hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit yan yung stand niya, di ba? Or bakit ganyan sila ka-defensive sa China.
Di ba? Kasi, men, kahit sabihin nilang hindi sila pro-China, kahit sabihin nilang hindi sila pabor sa China, yun yung lumalabas eh. Na, sige, for the, ano na lang, sake or argument, or sige, ibigay na namin sa'yo yan na hindi ka talaga pro-China. Pero yung mga ginagawa mo kasi, di ba? Paano mo maiwawala sa utak namin yan? Di ba? Iba talaga. Pero, yeah, I think, ano din yan, parang, ano din yan sa kanya, masyadong ano eh. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. O mga kabunyog, mga kababayan, matapos ang hindi nagtagumpay na kudeta sa Senado laban kay Soto, kay Senate President Soto, na minaniobra, in-instigate ng minorya, matapos itong mabigo, ngayon lumalabas na ang sari-saring kwento. Lumalabas na ang sari-saring kwento. Ngayon, ang isa sa mga kwentong lumalabas ngayon, isa daw sa naging dahilan bakit hindi natuloy ang impeachment, bakit hindi natuloy yung kudeta, hindi natuloy yung pagpapalit ng liderato na si Loren Legarda na sana, papalitan sana si Soto, bakit hindi natuloy? Ito yung sabi. Yan mga kabunyog. Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate co, sabi ng Bilyonaryo News Channel. Kumbaga, ang yung pinipilit daw kasi ng minorya na ibalik si Marcoleta sa pagka-Blue Ribbon Committee Chairman. Papalitan si Soto. Ay, hindi daw talaga katanggap-tanggap eh. Ayaw. Kaya yung may mga galing... Masyadong ano kasi pare, masyado kasing... Ewan ko kung napapansin nyo yan. Di ba? Masyadong ano si Marcoleta kapag siya yung nailagay sa pwesto. Anong tawag ba dyan? Hot temper ba? Or masyadong aggressive. Like, kita nyo naman, di ba? Every time na nandyan siya. Nung ano pa nga eh. Nung di ba napalitan siya ni Lacson dyan sa Blue Ribbon. Kita nyo naman kung paano siya, talaga, like, gigil talaga. Well, okay lang naman kung talaga, wala siyang nire-represent na kulay. Matatanggap ko yan kung aggressive ka talaga, tapos parang tawag dyan, neutral ka lang, di ba? Sa mga stand mo. Pero kung ganyan, na kita nyo naman. Dito nga sa usaping, dito nga sa usapin ng, West Philippine Sea, masyado siyang, di ba? May pagka one-sided talaga. Di ba? Yung sa mga diskaya din. Like, sobrang firm niya din kasi talaga kung yung pinapanindigan niya. Or, pinapanindigan niya talaga kung ano yung pinaniniwalaan niya. Like, men, ito si Marcoleta, ipagpalagay na lang natin. What if, di ba, nakaangkla siya sa Pilipinas sa usaping West Philippine Sea. Tapos ganyan siya manindigan. Di ba, sobrang solid sana. Di ba? Like, hindi ako angal sa kanya para kahit na DDS siya. Basta lang, yan yung gagamitin niyang tapang, yan yung gagamitin niyang pagka masyado, di ba? Na i-represent niya talaga yung Pilipinas, i-call out niya talaga yung China. Ma-appreciate natin siya eh, pero yung ginagawa nila parang kabaliktaran, parang nakakainis talaga. Kaya hindi ko rin masisi yung mga kababayan natin kung bansagan siyang chinador. Sa mayorya, napayag na palitan si Soto, ipalit si Legarda, pero nung bandang huli, nagbago ng isip. Kasi, pinipilit nila Cayetano, sila Cayetano yung nagmaniobra sila yung instigator, siya yung instigator. Pinipilit ni Cayetano na ibalik si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ay, ayaw naman ng ayaw ng mga senador. Kaya, may mga senador na okay na, umaalis na sana sa mayorya, sumasama na doon sa grupo ng minorya para palitan si Soto, pero nung malaman na si Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Nagbago ng isip. Nagbago ng isip. Kaya, yung mga kumakalat ngayon na balita, o mga, sa mga dyaryo, kumakalat sa mga columns ng mga kolumnista, Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate co. Kumbaga, yung comeback, yung pagbabalik ni Marcoleta sa Blue Ribbon, yan yung naging deal breaker. Ibig sabihin, ito yung sumira sa deal. Ito yung nag-break ng deal. Okay na sana, may deal na. Marami na sana, 17 na daw sanang senador yung kasama kay Loren. 17. Ibig sabihin, maraming bumaliktad sa mayorya. Pero nung malaman at ini-insist, pinipilit nila Cayetano na si Marcoleta ang ibabalik na Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Nawala, na-break yung deal. Talagang ayaw. No. O, di ba? Sila lang din yung gumagawa nila ng mess.
Pero kayo ba, para tanungin ko lang naman kayo. Sige, tanggalin na natin si tawag diyan, Marcoleta sa Blue Ribbon. Like, payag ba kayo na si Ligarda yung gawin nating Senate President? Tapos parang ano ata yan, parang first time in history ba? Correct me if I'm wrong, na babae yung magiging Senate President. Correct me if I'm wrong, So, kayo, payag ba kayo? Kung payag kayo, comment down below. Kung hindi naman, comment down below pa rin. Siguro sa akin, okay lang din. 'Di ba? Kasi medyo naman din si Ligarda eh. Or siguro obserbahan natin. 'Di ba? Kung ano talaga siya as a Senate President if ever. 5 kongresista, 5 senador umano ang kasama na sana, 5 senador ang kasama na sana sa plano galing sa mayorya, galing sa mayorya, lilipat na sa bagong mayorya. Ito, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Ligarda, Bulillaso sa Senate Presidency. Yan mga kabunyog. Kaya yan ang pinag-uusapan ngayon. Bakit? Ano bang dahilan? Sino-sino yung mga senador na yan? Ang nangunguna daw yung magkapatid na yung Tulfo, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo kasama na sana sa mayorya, doon sa grupo nila, nila Loren. Si Rapi Tulfo. Makikita nyo na nung nagbukas yung session ng Senado, 5 lang muna, 5. Si Soto, si Lacson, si Bam Aquino, si Kiko at saka si Risa. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, nadagdagan ng 2. Si Gatchalian at saka si Erwin Tulfo. 7 na. Ibig sabihin, unti-unti nang nasisira yung grupo. Tapos, nung bandang uli, may 12 na lang na natitira kay Loren. Wala na. 12 na lang. Bakit ayaw nila? Ayaw nila kay Marcoleta eh. Nayayabangan kay Marcoleta. Kaya, di ba ang description kay Marcoleta, annoying? Yun. Annoying talaga para. Kasi ewan ko lang din kung napapansin ni Marcoleta yan. Pero sa tuwing kasi siya, kino-call out pa or kino-correct siya or, nire-rebut siya ng mga kasamahan niya diyan sa is mas lalo siya nagagalit para. 'Di ba? Nung tinanong niya si Lacson, "Hey, ano ba yan, Mr. Chair?" 'Di ba? Excuse me, may ubo ako. "Ano ba yan, Mr. Chair?" 'Di ba? Ba't nagko-comment ka doon sa vlogs, 'di ba? About yan kay Gutesa ata yun. Correct me if I'm wrong. Tapos sabing ni Lacson, ano naman yan eh. Opinion ko yan sa Tapos biglang nag-alis. Hindi. Dapat hindi ka magbibigay. Di ba? Dapat hindi ka magbibigay. So alam niyo yung ganyan ka-aggressive. Tapos si Senator Tulfo din. Napansin niya rin yan dati. Di ba? Nung si Marcoleta yung sa ribbon, Blue Ribbon, is parang, di ba, si Tulfo parang medyo uminito na, "Mr. Chair, be fair." Di ba? Yung oras ko, nasa na yung oras ko? Di ba? Kasi parang napapansin nila na si Marcoleta is more on yung mga kakampi kasama nila. Di ba? So, siguro, yan yung isa sa reason kung bakit ayaw nila na mabalik si Marcoleta sa Blue Ribbon. Di ba? Yeah, I think yan yung reason. Annoying. Sa sobrang yabang, nasusuyan na yung mga kasamahan niya sa Senado. Ang kaya lang na natutuwa lang kay Marcoleta yung kasamahan niya sa minorya. Pero yung mga galing mayorya nalilipat para sumuporta kay Loren, tapos si Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Kaya yan ang mga kabunyog. Kaya dapat pala magpasalamat si Senate President Soto kay Marcoleta, no? SP Soto, malaki palang pasasalamat mo dapat kay Marcoleta. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Senador itong si Cayetano, talagang pinipilit niya, parang non-negotiable. Ang mga posisyon kumbaga na si Loren Ligarda ang Senate President, si Pia Cayetano ang Senate President pro tempore, tapos ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta. Yun ang ang pinipilit ni Cayetano. Okay pa yung si Pia Cayetano Senate President pro tempore, okay pa yon. Pero yung Marcoleta babalik daw sa Blue Ribbon, wag na. Wag na. Kaya nagbago ng isip, 5 daw na yan na naman, sasabihin nyo na naman dyan, nang iintriga ako. Hindi ako nang iintriga yan yung masabi sa Billionaire News Channel. Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate po. Ito pa. Sa Abante, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Ligarda, Bulillaso sa Senate Presidency. Kaya malaki pa lang na itulong ni Marcoleta kay Senate President Soto. Dapat SP Soto, i-treat mo si Marcoleta.
Ha? Oh, kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Oh, yan pala yung nangyari. Kaya kumbaga hindi ano pa ang isang bagay na ayaw ng mga senador daw kay Marcoleta? Ang isa pa, kumbaga masisira ang imahe ng Senado. Kasi pag si Marcoleta yung naging Blue Ribbon Committee chairman, nakita nyo yung report, ganito. 'Di ba? Controversial yung nag-leak na draft partial Senate Blue Ribbon Committee report. Nag-leak 'yun. Doon sa draft. Tsaka ano din, ang dami ding issue ngayon par na medyo tumatagilid yung 'di ba? Sa side nila. So kapag mabalik yan sa pwesto, malamang bigla na namang mag-aano yan, 'di ba? Gaya nung kay Gutesa, nakita nyo naman kung paano niya inano yung seat niya doon or yung power niya. 'Di ba? Tsaka I think good thing na rin talaga yan. Siguro yung ibang mga senador talaga natin, nag-iisip din sila na ewan ko kung ayaw din nilang maka-receive ng backlash, or yung questionin yung decision nila, like, what the heck, ba't binalik nyo naman si Marcoleta dyan? Partial Senate Blue Ribbon Committee report, ang nakarecommend doon, nire-recommenda doon, nakasuhan si Cheese Escudero, si Jingoy Estrada at si Joel Villanueva. Yun yung nakalagay sa draft Partial Senate Blue Ribbon Committee report. Ngayon, nag-leak yun. Nag-leak. Ngayon, may mga umaalma daw na senador doon sa report na yon. Isa nga yun sa nagiging dahilan, bakit papalitan si Soto? Dahil sa parang insistent talaga si Lacson. Ayaw ni Lacson na alisin yung recommendation na yon. Ngayon, kung si Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, ano na ngayon ang magiging report ng Blue Ribbon? Ang magiging report na ng Blue Ribbon, yung minority report na present ni Marcoleta at ni Amy Marcos noong nakaraang linggo. Napansin niyo yun? 'Di ba may minority report si Marcoleta at saka si Amy? Present nila yon. Anong nakalagay doon? Hindi dapat kasuhan si Cheese. Hindi dapat kasuhan si Jingoy Estrada. Kapag naging Blue Ribbon Committee Chairman uli si Marcoleta, mababalik ang recommendation ng Blue Ribbon. Papalibrihin si Cheese Escudero at saka sila Jingoy. Ngayon, anong... 'Di ba? Tsaka kung iisipin mo bakit ganyan yung nila, stand nila? Para naman yan sa taong bayan Ano yan kapag naupo na kayo sa power ulit, bigla-bigla na lang kayo magde-decide na wala na to. So, iiwan nyo na namang lutang yung taong bayan. Gaya nung impeachment dati. Di ba na parang sobrang excited ang taong bayan. Malaman talaga kung ano yung katotohanan. Tapos bigla nyo lang pinaso yung Di ba? Yung impeachment. Tapos ngayon, di nga natin alam kung uusad pa rin yung impeachment na yun ngayon Baka pasuin nyo na naman yan. May gawin na naman kayo na hindi na naman mag-proceed yan. Simple lang naman yung gusto ng taong bayan Yung mag-proceed talaga yung trial. Di ba? Para magkaalaman talaga. Tsaka bakit ba kasi kayo takot na takot? Di ba? mangyayari sa Senado? Mangyayari sa Senado, nakakahiya. Kumbaga lalabas, pinoprotektahan ng Senado ang mga kasamahan nila. Hindi katanggap-tanggap sa publiko yon. Ang mangyayari doon, masisira ang imahe ng Senado. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, na-imagine na ngayon ng mga senador, kung mapapalitan ang liderato ng Senado, si Loren Legarda ang Senate President, Marcoleta ang Blue Ribbon, wala, sira na ang image ng Senado. Siyempre, ayaw din naman nila na masira ang imahe ng Senado. Kumbaga mga senador yan, magre-re-eleksyon yan sa susunod na mga elections. Ayaw din naman nilang masira ang imahe ng Senado. Kung ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman ay si Marcoleta, sira na naman ang imahe ng Senado. Lalo pa, kung ang findings ng Blue Ribbon ay yung minority report na present ni Marcoleta at ni Amy. Pagka si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, yun ang mangingibabaw na Blue Ribbon report. Tama, tsaka sobrang dami ng galit na galit ngayon kay Jingoy, kay Villanueva at Escudero Diba? Tapos, isipin nyo, maging Blue Ribbon si Marcoleta ulit, tapos biglang nawala yun. Hindi, magagalit yung taong bayan, like, what the heck, nasa na yung nila Jingoy? Diba? Questionable nga talaga. So, I think, yung mga senador pala natin, yung iba, nag-iisip din pala kahit paano. Diba? So, yeah, good thing yan. Tanggalin ko na daw muna si Marcoleta. Sabi ni Juancho Sinigaya, attorney, baka pwede tanggalin mo muna mukha ni Marcoleta, nakaka-stress Okay talaga kayo, ha? Gag. Nakaka-stress. Ako naman okay naman. Hindi naman ako na-stress sa mukha ni Marcoleta, pero
every time na ano talaga siya, nagsasalita siya, parang naiinis ako, like, alam niyo yun. Actually, hinahanap ko yung video niya about dun sa explanation niya dun sa KIG, yung Kalayaan Group, na parang nagbigay siya ng statement doon na ay, hindi niya daw pinapabigay or whatsoever. Diba? Gusto kong makita yun eh, kaso hindi ko makita. Akala ko ito yung video na yun eh. Alam niyo yung ganyan, parang like, pansinan ng tao tapos bigla-bigla ka pang, hindi ganun yung ibig kong sabihin. What the heck? Galing na daw muna natin ang mukha ni Marcoleta kasi nakaka-stress daw. Oh. Yan yung ano. Anyway, mga kabunyog. Kaya, may 5 senador na suportado na sana si Loren Legarda. May 5 senador na kumalas, umayaw. Kumbaga, sa bandang huli, yari na sana yung plano, tuwang-tuwa na sila Cayetano. Nung bandang huli, may 5 senador na umatras. Wag na lang. Parang kung kasama si Marcoleta, ibig sabihin magiging si Marcoleta Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Ang problema, itong si Cayetano, talagang ini-insist talaga ni Cayetano na yon. Kumbaga, para kay Cayetano, non-negotiable naman yon. Na si Marcoleta ang maging Blue Ribbon. Hindi pwedeng hindi si Marcoleta ang Blue Ribbon. Kumbaga, na-expose ngayon. Ay kung ganyan din lang, di wag na. Kaya nung hapon, isa-isa nang nag-alisan doon sa grupo ng mayorya na nabubuo na sana nila Cayetano. Isa-isang nag-alisan. Kaya nung bandang huli, wala na. Nung bandang huli, wala na. Kahit si Loren Legarda, nai-imagine na rin ni Loren Legarda kung makakasama niya pala sa bagong mayorya, sila Cayetano. Si Marcoleta na pala ang magiging Blue Ribbon. Wala. Kumbaga, ang lalabas, itong bagong mayorya ng Senado na pamumunuan ni Loren, sirang-sira sa publiko. Sirang-sira ang sa publiko. Kasi si Marcoleta na naman ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman. Anong gagawin ni Marcoleta? At least nag-iisip sila kasi 2028, 26, 27, 28, 2 taon na lang. Diba? Kung hindi nila ayusin yung mga pinaggagawa nila ngayon, malilintikan sila sa taong bayan this coming 2028. So sana tayo mga voters, tayo, dapat maging maingat talaga tayo. Diba? Na tayong padala sa mga ganitong nila na, sa election, alam niyo naman, yung mga kababayan natin, sobrang dali makalimot. Kasi I think yung election talaga natin dito, parang doon lang sila nagbe-base sa yung sa election talaga, kung ano yung nangyari doon, like batuhan ng mga baho. 'Di ba? Pagalingang sumayaw, 'di ba? Pagalingang magsiraan. Tapos hindi na nila tinitingnan yung nangyayari sa past. 'Di ba? Like, do you think yung impeachment ni VP Sara dati na muntik siyang ma-impeach, yung mga time nila Merry Crispy, tapos maalala pa nila yan sa sa election? Hindi na nila maalala yan, par. Diba? Ganyan yung yung, I think, karamihan mga voters natin dito. Hindi marunong tumingin ng track record bang tawag dyan, or yung, kung ano yung mga pinaggagawa nila sa past. Diba? Like, for example, yan si Bato. Diba? Na nagtatatakbo siya ngayon. Di ba? Di na nila makikita yan this coming election. I think 2028 hindi pa pwedeng tumakbo ulit si Bato, di ba? Baka sa susunod. Hindi na nila matitingnan yun, like, grabe, may pala to si Bato. May kaso pala to, or inahabol pala to, or nagtatago pala to. Parang guilty yung galawan. Di na nila titingnan yun. Sa kanila na lang kung ano yung nangyari dun sa election day mismo, election month mismo. Di ba? So sana itong mga ganitong video, tandaan nyo talaga to, 'di ba? Kasi alam nyo naman yan, every election talaga, sobrang lakas, sobrang galing magpakitang tao ng mga politician. Ay, hindi ko nila lahat, pero ganun yun. 'Di ba? Sobrang galing nila sa ganyan, magpakitang tao. So, yeah. Sana maging maingat tayo, Yung mga kapwa niya senador, walang makakasuhan. O anong klaseng Blue Ribbon yan? Kumbaga Blue Ribbon na may pinoprotektahan? Yan yung hindi katanggap-tanggap yung ganyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo nahimasmasan si Loren Legarda. At saka nahimasmasan din, yung mga senador na kasama na sana sa plano. Kumbaga bigla silang nahimasmasan. Yung mga senador, 5 senador kasama na sana, nakumbinsi na sana nila Cayetano
Pero nung makita yung sitwasyon, ano yung sitwasyon? Ang sitwasyon ay, ano na, si Marcoleta pala ang magiging blue ribbon. Wala na, nakakahiya ng Senado. Huwag na tayong sasama dyan. Itong nakaraang mga araw, grabe itong si Marcoleta, no? Pagdating sa issue ng China, talagang nakakahiya. Kaya, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo ba, naalala Ang lupit din ni Atty. Enzo, no? Grabe talaga to si Marcoleta. Talagang nakakahiya. So, shout out or sino dito yung agree doon sa sinasabi ni Atty. Enzo na nakakahiya yung ginagawa ni Marcoleta. Para sa akin lang naman, yung pinakatanong talaga sa isipan ko is ano kaya yung nararamdaman ng mga tao na doon nakatira sa KIG? Yung sa Kalayaan. Hindi. Pinapamigay nyo yung nangyari sa amin ni Marcoleta? Yung pinapa-apologize ako sa kanya noong ngayong February yon, isang taon na pala eh. February 4 yun. Pinatawag ako sa kamera. Tapos sinita ako ni Marcoleta doon sa aking vlog tungkol sa kanya. Mag-apologize daw ako sa kanya. February 4 yun. February 4, tandang-tanda ko yan. Di ba? Sabi ni Marcoleta, I want him to apologize, Mr. Chair. Anong sabi ko doon? I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Ano yon? 2020, 2025. February 4. Kaya, ano yun? sobrang saludo ako kay Atty. Enzo talaga doon. Like, sabi ko talaga, oh my goodness, ayan na, pinag-apology na. Pero nung nanindigan talaga siya, parang pinakontempt, di ba? I mean, inattempt na ipakontempt. Ito ba yung time? Si Atty. Enzo ba yun? Tapos parang sinabi na hindi naman siya part ng ng investigation na yun. So, wala siyang karapatang mag-contempt. Something like that. Or ewan ko kung ibang case yun or kay Atty. Enzo ba yun. Pero knowing like that, di ba? Na, ewan ko kung anong masasabi niyo dyan. Na ano pa kaya yung gagawin niya if ever maging blue ribbon ulit siya. Di ba? Ngayon na naman, si Marcoleta kasi, ang dami niyang mga sinasabi, ang dami niyang ginagawa, na talagang, grabe. Secretary Sani, President Marcos, lahat yan maganda intensyon. But I'll go to the second book, the Constitution. We complied substantially with the Constitution na highest ang education. In DepEd alone, pag dinagdag mo pa yung higher ed, yung local governments, yung paggasto sa malaki talaga. But Mr. President, I rise today to put this on record. Maganda yung 10-year plan, I support it. Maganda po ang findings ng EDCOM 2, yung first, second, and third publication. But the big elephant in the room, until we decide to either fully fund it, and it will take hundreds of billions, or, so either yakapin natin yung K-12 ng buong buo at ilagay natin yung additional few hundred billions plus the effort needed, or we make K-11 or K-10 muna. Habang we are halfway, half-hearted, I think, I don't want to use, Mr. President, I don't want to use half-hearted kasi tumutodo naman tayo eh. But ang punto ko po, kung hanggang 100 kilometers ang takbo ng kotse at kaya natin mag 100 kilometers, no one can say na half-hearted tayo. Pero kung hanggang 200 kilometers ang takbo ng kotse at sabihin natin, boss, hanggang 120 lang kaya natin, yung 80 hindi. Yung potential na 80, half-hearted. So we're not half-hearted not because we're not putting everything we can, but because the system that the world has imposed upon us. When we passed this, it was because of pressure na sa Europe, sa US, and most other countries have K-12, pero nagbabago na po talaga. Ang Vietnam, nauna na tayo. Even then, there were 2 or 3 countries who had better systems than the rest of the world, pero K-10 sila. So Mr. President, may I just put that at the So, yun lang. Hindi ko intindihan si Cayetano. Bahala siya dyan. So, yun lang naman muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So, again, ang video nito is mula kayo Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, believe in easy, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Si Cayetano, about doon sa mga 12 na yun. So, yeah. Comment nyo rin. Hindi naman natin napanood yung niya eh. Bahala siya dyan. So, stick muna tayo dun kay Marcoleta, no? So, yung kay Marcoleta naman para about dun sa voting nila, di ba, na parang gusto nilang gawing Senate President si Ligarda. Ako okay lang naman. I think okay lang naman si Ligarda talaga. Or siguro obserbahan pa natin. Kasi hindi pa naman natin siya nakita ang di ba, maging Senate President. But, yun nga, parang medyo, talaga yun? Medyo weak talaga yung, yung plano na isasali nila si Marcoleta sa package. Like yan, parang maglalagay kayo ng isang harmless bang tawag dyan? Or
comment nga kayo sa baba par kung harmless ba si si Ligarda or hindi. Comment down below. So, as of now, for now, ipagpalagay muna natin na harmless si si Ligarda, 'di ba? So, i-prepare nyo, 'di ba? Si Marcoleta. Ano yan, parang pambalanse. Yin yang, isang puti at saka itim. Parang ano nga talaga yun. Kasi kahit ako naman, parang hindi talaga ako satisfied, di ba, sa pagiging ni Marcoleta as a chairman ng Blue Ribbon, So, yeah, yun nga. Based nga doon sa mga nakikita natin nung nakaraan na sobrang aggressive niya talaga, par. Ewan ko kung aggressive yung right term, but parang ganyan ba? Di ba, na ano talaga siya, grabe yung giggle niya. Di ba? Like, men, sabi ko nga sa inyo na maganda sana tong maganda sana to si Marcoleta kung yung giggle niya nagagamit sa yung pabor sa Pilipinas, papakinabangan ng Pilipinas. Like for example, 'di ba? Kung ano yung pag-call out niya sa mga kababayan natin, 'di ba? Na masyadong giggle sa China. 'Di ba? Is dapat yun yung gawin niya, 'di ba? Sa China mismo. Like isipin niyo na lang par, gaano ka ganda nun. Gaano ka sarap maging Pilipino sa part na yon, 'di ba, na mayroong isang Marcoleta na diehard sa Pilipinas. Like i-condemn talaga lahat ng ginagawa ng China. Hindi yung parang nakita nyo lang na pinakita yung picture ni Xi Jinping na parang kengkoy, 'di ba? Nagalit kayo kasi baka daw magalit yung China. Hindi nyo nga ma-call out yung yung China nung binabangga tayo tayo pa nga yung sinisisi mismo, di ba? Like, kayo kasi, mapilit kasi kayo dyan Punta kasi kayo ng punta dyan. Di ba? Like, isipin nyo yan, par. Pilipino mismo. Tapos yung Calayan Island, sabi pa, bigay na lang natin. Suko na lang natin. Yun yung right word Narinig ko rin yun Di ba, na sinabi niya yun. Tapos, syempre, yung mga kababayan natin nagalit na. Tapos, nag-explain siya na hindi daw yun yung ibig niyang sabihin. So, kayo na lang bahalang umusga. Basta dito sa mga kababayan natin, kung nabitawan mo na yan, yan yung dadalhin talaga namin. Di ba? Kasi, lakas mo pang sabihin yan dati. Tapos, ngayon, bigla-bigla kang atras. Di ba? Yan lang naman. So, yeah. Kudos pa rin sa mga natin, kahit pa paano naman is nag-iisip din talaga sila. Kasi yun nga, medyo madedelicates nga yung yung sa recommendation nung kila Jinggoy excuse me, kila Jinggoy kay Cheese, diba? Ano na lang talaga yan, abangan na lang natin, diba? Yung sa impeachment din. Kasi parang sinasabi dito, di ba, na handa daw si Sara Duterte. Kakainis, bakit ngayon pa? Diba? Dahil wala ka ng choice. Pero dati hindi mo naman hinarap. Or siguro meron na silang enough defense. Diba? Or siguro may iba pa silang plano ulit. Diba? Kasi parang duda ako sa part na bakit atat na atat sila napalitan si si Soto Tsaka yung si Lacson Di ba? Bakit atat na atat sila na ibalik ulit si Marcoleta? So, alam niyo yung ganyan. Medyo fishy siya. Di ba? So, yeah. I think yun lang naman. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So, again, Friday Burgos page, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.